Naman ay makakapanayam natin ulit ang Philippine Navy tungkol sa sistema ng kanilang pamamahala sa bawat miyembro ng ating hukbong dagat. Ngayon ay makakasama natin ang Director ng Navy Personnel Management Center na si Captain Jose Ambrosio Espeleta at Chief ng Career Management Branch na si Lieutenant Roderick Alcordo. Good morning po, sir. Good morning. Alright, sir. So first up, syempre, since personal management yung pag-uusapan natin, alam po natin sa mga boss natin kung ano po ba yung pinakamandato ng Navy Personnel Management Center. Okay, ang Navy Personnel Management Center is isang office po ng Philippine Navy na in charge sa pag-implement ng mga personnel policies ng Philippine Navy at ng Armed Forces. Kami po ay in charge din sa pagmamanage ng mga career at saka yung mga promotions, awards ng mga deserving personnel ng Philippine Navy. So sir, mission niyo po ang magbigay ng responsive and efficient personnel management system. So gusto lang po sana na kung paano niyo po ito ginagawa. Kung paano niyo po ginagawa itong mission niyo na ito. Si Roderick, pwede niya sagutin yung ano na yan. Bali, ang Navy Personnel Management Center kasi alam naman natin ng Philippine Navy is meron kaming mga sinusunod na policy na naka-align na ngayon sa aming SAIL plan. So, yung lahat ng steps regarding sa career management ng isang tao, nakasulat na po lahat ito sa aming bagong implement na fields of specialization para sa mga officers at yung pong enlisted personnel career management system para sa mga enlisted personnel na nagsasabi sa Navy Personnel Management Center kung paano namin paalalakarin ang career ng isang Navy officer and enlisted personnel. Alright, Sir Espeleta, every Tuesday na pag-uusapan po natin na yung Philippine Navy meron po kayong tinatawag na Vision 2020. So pagdating naman po sa usapin ng personal management, paano po ba yung nagiging ambag ng personal management ng Philippine Navy para po marating itong Vision 2020? Yung aming SAIL plan nga, kagaya na sinabi ni Roderick kanina, na ang side naman ng NPMC, we support yung SAIL plan, which is yung sinasabi na by 2020 dapat highly motivated and competent yung PN personnel natin, yung Philippine Navy personnel. In line with that, ang NPMC is trying its best na ma-manage yung career, makapag-recruit kami ng maayos para in preparation, maayos namin yung mga assignments sa mga tao. And to fill up yung mga kulang namin sa Philippine Navy. So Sir Alcordo naman, doon po sa paggawa ng tungkulin ninyo as a Philippine Navy, lalo na po dito sa division ninyo, can you cite some challenging situations at kung paano nyo po na-resolve to? Ang isa sa pinaka-challenging situation namin ngayon is yung guidance ng ating mahal na Pangulo na magdagdag kami ng tao sa aming hukbo. So, yung recruitment side ng Philippine Navy, yun yung pinakamalaking challenge sa amin ngayon. Kasi covered kami ng batas na nagsasabi na kailangan nationwide ang recruitment namin. So, hindi lang kami dito sa Metro Manila, hindi lang sa Luzon. So, dapat ang buong Navy ay may representative na manggagaling sa buong lahat ng rehiyon ng Pilipinas. Sir, mga bawat taon po ba, mga ilan po yung nare-recruit ninyo? Ilan po yung estimate? If I may answer for this year. For this? This year, ang target namin is to recruit more or less 2,000 personnel. Okay. At to specify, we are looking for technical courses or vocational courses na for Navy kasi ang Navy natin is a highly technical organization. So, yun ang pinupunteriya natin. For officers, kailangan natin yung mga graduates ng mga engineering courses. Or for enlisted naman yung mga vocational courses na marunong sa mechanical, automotive, computers. Yun ang mga hinahanap natin sa ngayon. We are preparing also for the modernization of the Navy. Okay. That's why may ma-identify na tayong mga schools na pinupuntahan namin. Kumbaga, ngayon, dati nag-accept lang tayo ng mga walk-in. Ngayon, ang Philippine Navy talagang pumupunta sa mga schools at masigasig na nagre-recruit. Hinahanap namin yung kailangan talaga namin. Alright. Sir Alcordo, since nabagit nyo kanina, yung pinaka-challenge talaga ng Philippine Navy ngayon is more on the recruitment side. So, para po malaman ng mga boss natin, ano po ba yung naging hakbang ng Philippine Navy ngayon pagdating sa promotion, syempre, kasi paunari kanina, before tayo nag-air, di ba, ang nabanggit ko nga, ano po ba yung certain qualifications para po baka yung mga boss natin ngayon interesado pala
qualified pala sila na makapasok sa Philippine Navy? So sa ating mga boss, no, ang Philippine Navy ay naggawa ng isang hakbang na tinap namin yung Naval Reserve Command or yung frontline unit ng Navy sa mga schools kasi sila yung in charge sa mga ROTC, sa mga ano. So sila ngayon yung nagiging recruitment centers natin. Yung mga kababayan natin na gusto mag-apply sa Navy na nasa medyo malayong lugar at walang pamasahing papunta rito sa Metro Manila, pwede silang magpunta sa kahit sinong Navy personnel na nandun sa area nila para kumuha ng impormasyon at para po sa kalaman ng lahat, sa ngayon po, ang isang mobile recruitment team natin ay nasa Palawan ngayon. Okay. Nagkakandak ng mobile recruitment doon. So, sa mga darating na susunod na buwan, ngayong January, pupunta pa kami ng La Union, sa Baler at sa Kasiguron. Then, by February, pupunta rin kami ng Bicol and Davao. Then by March, pupunta rin kami ng Zamboanga and Cebu. And talagang iikot sila sa buong Pilipinas. Nationwide talagang kanilang So search. sir, ano po ba yung if I may, no, yung usual na program na nangyari dun sa recruitment efforts nyo sa pag-ikot na sa buong Pilipinas? Actually, napakaraming aplikante gustong pumasok sa Philippine Navy. Kami naman, dahil yun na nga, ang Philippine Navy, ang AFP ngayon, mataas na kasi ang sahod namin. So, talagang very attractive compared sa labas. No? So, marami na mga gustong pumasok. Kami naman, sa Navy naman, pinipili namin yung talagang deserving at saka yung kailangan lang talaga. Right now nga, kaya sinabi ko kanina, we are concentrating more on the technical side or mga technical courses. Yun ang kulang kasi namin. So, sir, para mas mahikayat pa natin yung mga kababayan natin na interesado dito na sumali sa Philippine Navy, ano po ba yung pribilehiyo ng pagiging isang miyembro nito? Sige, ikaw. Unang-una, sa isang bagong pasok na opisyal, sasahod siya ng more or less 28,000 basic pay. Laki-laki. And plus yung mga add-ons pa namin ng kagaya ng mga bill allowances. So may mga additional pang matatanggap na benepisyo ang isang opisyal. Para sa isang aplikante naman ng enlisted personnel o yung mga graduate ng vocational courses, sasahod siya ng more or less ng basic ng mga 12,000 plus yung mga additional benefits pa ulit. Yan, daming benefits, no? Ang daming benefits. Okay, sir, Ano ba Espeleta, kasali? kunwari mapaisip ko na mag-apply ako since 28,000 pala yung minimum na sweldo agad, sir. Graduate ka naman na Oo, since graduating na ako this ngayong April. year. So, sir, ano po ba yung gagawin ng personal management ng Philippine Navy para at least ma-develop pa yung career ko as a new recruit? Ganito, no? Una sa lahat, you have to apply to take exams sa NPMC, mga tinatawag namin battery exam, no? Pag napasa mo lahat ito, you undergo medical and physical examinations. Pag pumasa ka na naman, papadala ka na namin for training sa Naval Education and Training Command in Zambales. Pagka-graduate mo, titingnan namin kung saan yung linya mo talaga. Kung magaling ka sa barko, i-assign ka namin sa barko. Kung ang area mo is more on electronics, later on, i-assign ka namin sa unit ng Navy na in charge naman sa mga technicals. No? Ang career ng isang opisyal sa Navy, kumbaga, it was already sinusunod na namin. From ensign hanggang mag-admiral ka, alam na anong gagawin mo. Okay. Schooling ka, tapos ma-assign ka sa area, ma-assign ka sa shore, ma-assign ka sa barko. Pabalik-balik yan, mag-schooling ka. And then you'll get promoted. So ang Navy, nakalagay na lahat yan kung anong gagawin mo. So very easy. So malinaw na lahat, sir, ng mga tasks. Yan. All you have to do is just follow this career progression and you'll be okay with the Navy. Alright. Sir, gaano po ba usually katagal yung training for certain positions? Usually, ang basic training namin will require 1 year. 1 year. 1 year. And then, pag nalusutan mo yon, you'll get assigned kung kunyari pang barko ka, you'll get assigned aboard ship sa Philippine Fleet. Habang nasa barko ka, you'll get all other na related sa pagbabarko. And then, after 3 years, bababa ka for shore duty assignment, and at the same time, mag-schooling ka agad for your promotion. So sir, tanong na po sana namin kung hanggang kailan po bukas yung recruitment center ninyo? Ang recruitment center po ng Philippine Navy ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes. So 8 to 5 po,
open kami dyan sa Bonifacio. And para naman po doon sa mga nasa ibang lugar ng Pilipinas, any naval base po or any naval unit na nandun is a recruitment center po namin. So Ayun. pwede silang lumapit doon, then yung recruitment center na po namin na yun, sila na po makikipag-coordinate sa amin para kami ang pupunta sa kanila. Ah, wow. So, ayun, Mondays to Fridays from 8 a.m. to 5 p.m. Sa may Bonifacio. Apo, idadagdag ko lang na every Thursday kasi nagpapa-exam na kami ng battery test. So kung Thursdays. kompleto na yung requirements nila, pagpunta nila doon ng Thursday, pa-examine na namin sila. Then after 30 minutes ng exam nila, bibigay na namin yung result. Okay. Parang medyo interesado ako. Sir, ano po ba yun? Sige, Yung kailangan aralin for the exams and all? Actually, wala naman kailangan as long as more on general lang yung mga general knowledge yung pinapaano namin. Once na pumasa kayo dyan, siguro ang next na nyo, yung physical naman. Pag wala lang kayong problema, medical, physical, I think you will. Pwede. Alright. Sir, before we end since personal management din naman to, and ang alam ko po kapag personal management, tinuturo sa amin sa NCBAG na kailangan kapag gusto mo mag-recruit, lahat halos ng means talaga ginagawa mo to promote. So sir, since alam naman po natin na sobrang sikat talaga yung social media ngayon, meron na po bang efforts sa Philippine Navy to promote your advocacies or yung recruitment efforts yung abo? Opo, masigasig yung aming recruitment ngayon. Actually, yung mga, even in the internet, you just have to access yung site ng Philippine Navy. Alright. www.navy.mil.ph. Nandun na po yun, may link yung NPMC doon, and then they can browse yung recruitment namin doon. Programs and some requirements kung anong kailangan makikita rin doon. So, sir, that's www.navy.mil.ph. So, sir, message na lang po siguro sa viewers natin na nanonood ngayon at baka maging interesado sila dito. Okay, sa mga bossing natin na gustong pumasok sa Philippine Navy, kami po ay lumalapit sa inyo, lalo na yung mga interesadong pumasok. Ang Philippine Navy naghahanap ng mga aplikante for officers. We need 4-year baccalaureate courses, good physical being, and dapat ang aming meron tayong tinatawag na 5 kailangan natin ng sa enlisted personnel naman, at least meron tayong NC2 certification, kahit na undergrad ka, pwede ka, no? Okay. Babae, lalaki, pwede dito. Basta technical courses yung or may vocational background, pwede yun. Yan, Jade, pwede ka rin pala dito sa Pwede. Navy. Nako. Sige, pag-isipan natin yan. Alright, so maraming salamat po. Muli, mga boss, nakasama natin ang Director ng Navy Personnel Management Center. Walang iba kundi si Captain Jose Ambroso Ezpeleta at ang Chief ng Career Management Branch. Walang iba kundi si Lieutenant Roderick Alcordo. Maraming salamat po sa inyo. Maraming Thank you salamat very po, sir. much.